I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, natalo ni Hajan si Cho Kwang, ang patriarch ng Combat King Demonic Clan, at wala siyang nagawa kundi ipasara ang kanilang angkan, kaya naman hindi na sila kabilang sa 7 pamilya ng Heavenly Demon Divine Cult. Dahil dito, namangha si Ho Yosong at ang Demon Lord sa tagumpay ng Batang Panginoon sa pagsasagawa ng misyon. Gayunpaman, nagbabadya ang isang bagong panganib dahil planong sakalayan ng Sword Palace ang Joksa family sa pangunguna ni Mok Gang-in, ang kanilang Vice Master. Pinatay nito ang tagapangasiwa ng pamilya, at nanatili silang walang pinuno. Samantala ay papunta naman dito si Hajan, kasama si Dongpil at ang koponan ng Gogyong family. Ano kaya ang plano ni Hajan sa Joksa family at ano ang mangyayari sa kanilang nalalapit na paghaharap ni Mok Gang-in? Sa pagpapatuloy ng kwento, nang makaalis na sina Yui Hungrian kasama ang buong Berserk Demon Squad, tahimik na bumalik sina Hajan at Dongpil sa kanilang paglalakbay patungo sa lupain ng Joksa family. Sa bawat hakbang sa landas na tinatahak nila, nadarama ang malamig na hangin ng kagubatan, at ang kadiliman ng gabi ay tila humihigop sa kanilang mga hakbang. Nang sumapit ang gabi at inabot na sila ng kadiliman sa gitna ng kagubatan, inutusan ni Hajan ang kasama, Dongpil, dito tayo matutulog ngayong gabi. Agad naman siyang sumagot puno ng respeto, opo, Batang Panginoon. Maghahanda ako ng hapunan. Agad na nagsindi ng apoy si Dongpil, at sinimulan niyang ihanda ang kanilang kampo. Mula sa mga kahoy na natipon sa paligid, isang mainit na apoy ang sumiklab, nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Habang nagpapainit sa harap ng naglalagablab na apoy, napabuntong hininga si Dongpil, pinagmamasdan ang mga anino ng kahoy na naglalaro sa kanyang mukha. Puno ng alaala at pagninilay, inusal niya sa kanyang sarili, ako, si Ma Dongpil, ay naging team leader ng Guardian Court sa murang edad. Ngayon, ako ang may pananagutan sa kaligtasan ng 3 Batang Panginoon. Habang patuloy siyang nagmuni-muni, nadarama niya ang bigat ng bawat sandali sa kanyang tungkulin, isang posisyon na maaaring inaasam ng maraming miyembro ng Divine Cult. Naisip niya, kahit sinong ordinaryong miyembro ng Divine Cult ay tiyak na kinaiinggitan ng aking tagumpay, ngunit sa trabahong ito ay napakarami ko ring naranasan na mapanganib na mga misyon. Sa kabila ng lahat, mukhang nagkaroon ako ng isang pambihirang buhay. Pero syempre, ang buhay ng isang martial artist ay laging nasa panganib. Panipi, unti-unting nabuo ang mga tanong sa kanyang isipan, na nagpasiklab ng panibagong takot at pag-aalinlangan. Ang buhay ko ba ay magiging katulad din nun sa hinaharap? Tanong niya sa sarili. Ngunit bago pa niya natapos ang pag-iisip, napatingin siya sa apoy at sinagot ang sarili, aniya, hindi. Marahil ay mas malalaking panganib pa ang kakaharapin ko. Tanggap niya na ang mga bantang ito ay hindi niya maiwasan at handa niyang harapin alang-alang sa kanyang sinumpaang tungkulin sa Batang Panginoon. Binal ika ni Dongpil ang mga sinabi ni Hajan noong nasa sikretong yungib sila, at nagpatuloy sa pagninilay. Aniya sa isip, ninanais ng Batang Panginoon na paksain ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress mula sa Jiangho. Bilang tagapangasiwa ng kanyang kaligtasan, ang mga banta na kakaharapin ko ay siguradong magiging higit pa sa mga naranasan ko noon. Naputol ang kanyang pagninilay nang may biglang nagsalita sa likuran niya, anong iniisip mo ng ganyan kalalim? Sumagot naman si Dongpil, Batang Panginoon. Wala namang, ngunit naputol siya sa pagsasalita nang makita kung ano ang dala ng Batang Panginoon paglingon niya. Napabulalas siya, anong, nakahuli ka na ng osa habang kakatapos ko palang magsindi ng apoy. Natawa na lang si Hajan at sinabi, matagal na tayong di nakakakain ng karne ng osa, di ba? Kaya't ito ang ating hapunan, Dongpil. Habang abala si Hajan sa pagbalat at paghiwa ng karne ng USA, bigla na lamang siyang napansin ni Dongpil at namangha sa hindi inaasahang gamit ng kanyang Panginoon. Nakatitig siya sa espada na hawak ni Hajan,
at nagulat nang makumpirma kung ano ang iyon. Batang Panginoon, bulalas ni Dongpil, halos hindi makapaniwala. Hindi ba't iyan ang red blade ng Meteor Twin Blades? Talaga bang gagamitin mo iyan para lang balatan ang karne? Ngunit walang pag-aalinlangan ang sagot ni Hajan habang patuloy na gumagalaw ang kanyang kamay ng may kumpiyansa, bakit hindi? Ito ang pinakamatalim na espadang meron ako, at sakto ang haba nito para sa gawaing ito. Napakagaan ng kanyang tono, na para bang walang anumang halaga ang kanyang ginagamit na sandata. Habang pinagmamasdan ni Dongpil ang bawat galaw ng Batang Panginoon, hindi niya maiwasang mapansin ang estilo ng kanyang pagbabalat, isang pamilyar na teknik na minsan na niyang nasaksihan. Bumalik sa alaala ni Dongpil ang unang pagkakataon na nasal-ayan niya ang teknik na ito, noong nasa solitary bamboo grove pa sila. Ang estilong iyon ay ang Heaven-Splitting Triple Slash, isang pambihirang teknik na may halong bilis at pinong pagkontrol. Hindi niya inakala na ang isang makapangyarihang teknik na ito ay magagamit hindi lamang para sa laban kundi maging sa mga gawain tulad ng pagluluto ng hapunan. Sa bawat hiwa at bawat bilang ng pulso ni Hajan, kitang-kita ang dedikasyon sa kanyang pagsasanay, isang patunay sa kanyang pagiging ganap na mandirigma na hindi lamang natuto ng teknikal na kasanayan kundi pati ang pagiging perpekto kahit sa mga pangkaraniwang gawain. Nasabi ni Dongpil sa kanyang isip, para gamitin ang isang napakahalagang sandata para sa pagputol ng karne at maging ang paggamit ng martial techniques. Sa umpisa, maaaring mukhang katawa-tawa ito, pero hindi ito biro. Ginagamit ng Batang Panginoon ang bawat pagkakataon upang magsanay. Ipinuo niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa Qinggang habang naglilipat ng mga gamit sa mga misyon, at ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak kahit sa simpleng paglilinis ng kanyang silid. Nakikita niya ang bawat sandali bilang pagkakataon upang magsanay at magpalakas. Ang martial arts ay nakapaloob na sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Matapos may handa ang karne, isa-isa nilang inihaw ang mga hiwa sa harap ng apoy. Habang masiglang nagbabaga ang apoy sa kanilang kampo, tahimik na pinagmasdan ni Dongpil ang Batang Panginoon, tila namamangha pa rin sa kapabilidad ni Hajan. Grabe, nakakamangha ka talaga, sabi ni Dongpil, hindi maitago ang paghanga sa kasanayan at katapangan ng Batang Panginoon. Ngumiti si Hajan, ngunit agad ding bumalik ang kanyang seryosong anyo. Tama na yang kalokohan, aniya, sabay abot ng piraso ng inihaw na karne. Kainin mo na ito, luto na yan. Habang sila'y kumakain, hindi mapigilan ni Dongpil na magtanong, binabakas ang mga tanong na matagal na niyang iniisip, pero, bakit pala tayo babalik sa Joksa family? Natapos na natin ang mga inspection, at sa totoo lang, sila ang pinakapalaban sa lahat ng pamilyang pinuntahan natin. Tumigil si Hajan, tila hinayaang sumiklab sa kanyang isipan ang bawat hakbang na kanyang pinlano. Hindi ako pupunta roon para mag-inspeksyon ulit sa pagkakataong ito, sagot niya, mabigat ngunit matatag ang tinig. Bahagyang itinaas niya ang kanyang balikat, pinapakita ang dating marka na tinanggal na niya. Ito ang dahilan kung bakit tinanggal ko ang marka sa aking balikat, dagdag niya, waring nagbabadya ng mas malalim na layunin, isang misyon na labas sa kanyang tungkulin. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa determinasyon, habang si Dongpil naman ay napatitig sa kanya, tila unti-unting nauunawaan na may hangarin ng Batang Panginoon bago ang kanilang pag-uwi. Na-curious si Dongpil at nagtanong, kung hindi para sa inspection, ay ano? Casual na sagot ni Hajan habang ngumunguya, gagawin kong mga tauhan ko ang Joksa family. Nagulat naman si Dongpil, inulit pa para masigurado kung tama ang narinig niya, sorry, ano yon? Gagawin mo silang tauhan. Paliwanag ni Hajan, ang injury ng Patriarch ay hindi gagaling sa loob ng ilang araw lang, aabutin ito ng hindi bababa sa kalahating taon. Bukod dito, ang posisyon ng ikalawang Patriarch ay bakante rin. Nangangahulugan ito may puwang sa kapangyarihan. Ngayon ang perpektong oras para sa akin na kontrolin sila. At ang isang pamilya na katulad nila ay magiging malaki ang maitutulong sa laban para sa pagmamana.
Tanong naman ni Dompil, pero maskit posible iyon, hahayaan lang ba ng patriarch ng Gogyong family na mangyari iyon? Tanong naman ni Hajan, bakit hindi? Sabi ni Dompil, hindi ba siya mag-aalala na ang isa sa 7 pamilya ay makakakuha ng mas malaking kapangyarihan? Sabi ni Hajan, maaaring ganun nga, ngunit hindi iyon magiging problema. Dahil plano ko ring sakupin ang Gogyong family. Labis na ikinagulat ni Dompil ang mga sinabi ni Hajan. Hindi niya mapigil ang magtanong, naguguluhan at may pag-aalala sa kanyang boses. Batang Panginoon, ang patriarch ng Gogyong family ay ama ng ika-6 na batang Panginoon. Sigurado ka bang posible iyon? Ngunit mariin at kalmado ang tugon ni Hajan, na tila ba nahubog ng matinding determinasyon ang kanyang bawat salita. Aniya, Dompil, hindi ko ginagawa ang lahat ng ito dahil alam kong posible ang mga ito. Naniniwala lang ako na posible ang mga ito. Sinusubukan ko, at kung hindi ito umubra, babaguhin ko ang aking estratehiya. Ngunit hanggang sa sandaling iyon, ibinibigay ko ang lahat ng kaya ko. Sa mga salitang iyon, unti-unting nabawasan ang pangamba ni Dompil. Napalagay ang kanyang loob at mas naunawaan niya ang pinaglalaban at pinagmumulan ng tapang ni Hajan. Aniya, nauunawaan ko. Kung gayon, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Sa kanilang simpleng usapan, nagkasundo sila, at ang bigat ng kanilang gagawin ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang paglalakbay. Pabiro namang sabi ni Hajan, syempre, utang mo sa akin ang higit pa sa buong buhay na serbisyo para sa lahat ng ibinigay ko sa iyo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglaang naging alerto ang diwa ni Hajan, na para bang may hindi inaasahang pumasok sa kanyang isipan. Sa loob-loob niya ay naisip niya, sa tingin ko, hindi naman malaking problema ang Gogyong family o ang Joksa family, ngunit bigla akong nakaramdam ng masamang kutob. Bago pa man siya makapag-isip pa ng malalim, may biglang presensyang dumating sa kanilang kinaroroonan, at tila mabigat ang dala nitong enerhiya. Agad na tumayo si Dompil, mabilis na humanda sa pagkuha ng kanyang espada, at may diin sa tinig na nagtanong, sinong nariyan? Ngunit bago pa man makapagsalita ang dumating, nakilala agad ni Hajan ang pamilyar na mukha ng bisita. Sandali, ikaw, si Hong Yoren. Anong ginagawa mo rito? Aniya habang nagtataka at nag-aalala. Si Hong Yoren ay humahanggos, may dalang espada at nakaposisyon na handang depensahan ang kanyang sarili. Subalit kapansin-pansin ang mga sugat sa kanyang mga binti, at kitang-kita ang pagod at sakit sa kanyang mukha, na parang pilit pa ring pinipigilan. Sa pagkahapo at pagkamuhi, tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang makita ang batang Panginoon, at sa matinding galit ay napasigaw siya, so ikaw pala. Kagagawan mo ba ang lahat ng ito? Nagulat si Dompil sa bigat ng emosyon ni Hong Yoren at handa sanang maglabas ng espada, ngunit pinigilan siya ni Hajan, senyales na may nais itong unawain bago magbigay ng reaksyon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Hong Yoren, pilit na inaalam ang punot dulo ng galit nito. Sa kalmadong tinig, ngunit puno ng interes, tinanong niya, anong sinasabi mo? Ngunit hindi sumagot si Hong Yoren at lalo lamang nagalit. Iniangat ang kanyang espada at handang umatake, habang sumisigaw, ikaw. Mamatay ka na. Ngunit sa kanyang tangkang pag-atake, ni hindi naman nadaplisan si Hajan. Sa halip ay sinuntok siya ni Hajan sa ulo. At tinignan niya ito ng naguguluhan habang tinatanong, hoy, nawalan ka na ba ng katinuan? Ngunit imbes na magising siya at makabalik sa katinuan pagkatapos ng sandok na yon, ay bumigay ang katawan ni Hong Yoren. Napansin ni Hajan na unti-unti itong bumabagsak hanggang sa tuluyan ng mawala ng malay at humiga ng nakatihaya sa malamig na lupa. Hindi may kakaila ang pagtataka sa mukha ni Dompil habang sinusuri ang kondisyon ng babae. Anong ginagawa niya rito? Mukha siyang pulubi, wala ba siyang tahanan? Sa biglaang paglapit ni Dompil, natuklasan niya ang mga sugat sa katawan ni Hong Yoren, at agad niyang napansin na maraming marka ng mga hiwa mula sa espada ang tumatakip sa kanyang balat. Napabulalas siya, batang Panginoon. Puno siya ng sugat mula sa espada.
Sa mismong sandaling iyon, biglang naging alerto si Hajan, at mabilis niyang sinipat ang kapaligiran. Sa kakaibang presensya sa paligid, dama niya ang paparating na panganib. Hindi lamang iisa ang kanilang kalaban, 5 individual ang mabilis na naglalapit, bawat isa ay armado ng mga espada at may halatang intensyon na makipaglaban. Biglang umabant si Dongpil at inilabas na ang kanyang espada. Aniya, Batang Panginoon, mas marami pang paparating. Sabi naman ni Hajan, oo, nararamdaman ko rin sila. Ngunit, pagpapatuloy ni Dongpil, wala akong madetect na demonic energy mula sa kanila. Ibig sabihin ang mga paparating ay hindi nila mga kasamahan mula sa demon cult. Maya-maya ay dumating nga ang 5 sa kanilang harapan. Ang nasa pinakagitna ay nagtanong, sino kayo? Ngunit hindi sumagot si Hajan. Nagsimulang hugatin ng lalaki ang kanyang espada at sinabi, hindi kayo sisigot. Sige, kung gayon, kailangan ko kayong patayin dahil nakita nyo na ang babaeng iyan. Sisihin ninyo ang inyong kamalasan. Ngunit hindi pa siya nakakaatake ay nauna nang humiwas si Hajan sa ere at sa isang iglap lang ay nawalan ng balanse ang lalaki. Natamba siya sa lupa at apasigaw siya sa matinding sakit nang mapagtantong putol na ang kanyang 2 binti. Nababalutan ng demonic energy at puno ng awtoridad, inutusan niya ang kasama, Dongpil, ikaw nang bahala sa mga natira. Nagdilim ang paningin ng 4 na tauhan na naiwan, handang maghayganti. Ngunit gayon din si Dongpil, napapalibutan na rin ng demonic energy, handang sumunod sa pinag-utos ng Batang Panginoon. Iniangat niya ang kanyang espada at ginamit ang pinakamalakas niyang teknik, ang Vajrayaksha Demonic Arts. Isa laban sa 4 ngunit tila isa siyang halimaw sa bilis at lakas ng kanyang mga atake, habang sabay-sabay niyang sinasalag ang mga atake ng 4 sa iba't ibang direksyon. Inamin ng kanyang mga kalaban na malakas nga siya. At ang sabi naman ng isa sa kanila sa kanyang isip, ang hayop na ta. Bawat hampas ng kanyang espada ay may napakalakas na kapangyarihan. Isa siyang dalubhasang martial artist na malapit na sa supreme peak. Sa isang hampas ay tinamaan sa leeg ang kalaban sa harap. At sa isa pang hampas, sabay na tinamaan naman sa tiyan ang 2. Hanggang sa maubos silang lahat. Magaling, sabi ni Hajan na pinuri siya. Ngunit mapagpakumbabang sagot ni Dongpil, hindi, natagalan ako kaysa sa dapat. Buhay pa ang taong pinutulan ng binti, at bagamat namimilipit at nakadapa ay nagtanong siya, sino kayo? Kaya naman nilapitan siya ni Hajan at sinabi, iyan ang gusto kong tanungin sayo. Saan mo nakuha ang espadang iyan? May kakayahan ka, pero imposibleng napasok mo ang Righteous Heavenly Alliance para nakawin ang espadang iyan. Base sa inyong taglay na chi, hindi kayo galing sa Righteous Heavenly Alliance. Kaya paano mo nakuha ang isa sa 28 Righteous Heavenly Blades? Nang makalapit ay tinutok ni Hajan ang kanyang espada sa leeg nito at tinanong, saan kayo nanggaling? Kagat-labi at namimilipit pa rin sa sakit, pinagpapawisan ng malamig, nagtanong siya pabalik, paano mo nakilala ang espadang ito samantalang kaanib ka ng demon cult? Sabi ni Hajan, ako ang unang nagtanong. At saka hiniwa muli ang kanyang mga binti. Napasigaw siya sa sakit. Inagaw ni Hajan ang espada mula sa kamay ng lalaki at sinabi, kailangan naming mamatay dahil nakita namin ang babaeng iyon, kamo. Mukhang kailangan mong bawiin ang pahayag mo kanina. Dahil sa sandaling hinawakan mo ang espadang ito, saliado na ang iyong kapalaran. Sa isang malamig at nakakasindak na tono, sinabi ni Hajan, kinamumuhian ko ang Righteous Heavenly Alliance. Mahaba ang gabi para sa lalaking iyon dahil nagsimula ang walang awang pag-torture sa kanya ni Hajan hanggat di niya inilalabas ang lahat ng mga impormasyon. Itinali niya ang katawan nito sa sanga ng puno. Nang magising si Hong Yoren, nanginginig siya sa magkahalong takot at galit habang pinagkikwento siya ni Hajan ng mga nangyari. Nang matapos siya, sabi ni Hajan, gawing mong mas madali para sa amin na maunawaan ito.
So sinasabi mo na in-ambush ng mga lalaking ito ang Joxer family kagabi at hinalughog ang tahanan ninyo. Pero ang Joxer family ay hindi ganun kaina para masakop ng mga taong gaya nito sa loob lamang ng isang gabi. Ilan ba sila? Napaisip si Hajan sa kanyang sarili, ang 7 pamilya ng Demon Cult ay kasing lakas ng 5 dakilang angkan ng Orthodox Murem. Mahirap makahanap ng puwersa na mas malakas pa kaysa sa mga puwersa ng 7 pamilya ng Demon Cult sa buong Zhongyuan. Ngunit habang pinagmamasdan si Hong Yoren, nanginginig pa rin siya at hindi na makasagot. Mukhang natroma siya sa bilis ng mga pangyayari at banta sa kanyang buhay nang habulin siya ng mga lalaking ito. Tila nawalan na siya ng katinuan dahil sa pagkabigla. Ani Hajan sa sarili, sa tingin ko, wala na akong makukuha pang impormasyon mula sa kanya. Sabi naman ni Dongpil, Batang Panginoon, sa tingin ko hindi galing sa Righteous Heavenly Alliance ang mga lalaking ito. Nilingon siya ni Hajan at sinabi, bakit mo naisip iyon? Paliwanag ni Dongpil, ang mga martial artists ng Guardian Court ay sinanay sa martial arts ng Orthodox Murem, partikular na nakatuon sa mga martial arts na mula sa Righteous Heavenly Alliance. Walang dod ang malalakas sila, pero ang mga teknik nila ay hindi kagaya ng sa Orthodox Murem. Mas malapit ang pagkakahawig ng mga ito sa mga pamamaraan ng assassination. At walang sekta sa Orthodox Murem na nagtuturo ng martial arts na katulad nito. Hindi man sang-ayon si Hajan sa sinabi ni Dongpil, ngunit sinarili na lamang niya ang kanyang naisip. Aniya sa sarili, hindi palaging ganyan, dahil ang Righteous Heavenly Alliance ang gumawa sa akin, Dongpil. Pero, at nagpatuloy si Dongpil, pero hindi rin sila galing sa Steel Blood Fortress. Tanong naman ni Hajan, ang Righteous Heavenly Alliance ay nagtataguyod ng pakikipagtulungan at paglaban para sa isang dakilang layunin, o sabi lang nila yon. Pero ano naman ang meron sa Steel Blood Fortress? Sagot ni Dongpil, pinakamahalaga para sa kanila ang kapangyarihan higit sa lahat. Sumang-ayon naman si Hajan, aniya, oo, sa aspetong ito, kahawig nila ang atin. Gayunpaman, ang Steel Blood Fortress ay parang isang malaking scarecrow, na walang makasaysayang pundasyon na tinataglay ng ating kulto. Samantala, ang martial arts ng mga ito ay napaka-praktikal at nakamamatay, na nagpapahiwatig pa ng mahabang kasaysayan. Hindi ito isang bagay na nalikha sa loob lamang ng ilang henerasyon. Hindi sila galing sa Zhongyuan. Dito nagulat si Dongpil sa paghihinuha ni Hajan. Pagpapatuloy niya, ang mga taong ito ay galing sa Sword Palace. Tanong ng nalilitong si Dongpil, ngunit hindi ko maunawaan. Saan kumukuha ng lakas ng loob ang Sword Palace upang gumawa ng ganitong klaseng bagay? Ang pagsakop sa Joxer family ay hindi isang maliit na tagumpay, ngunit malinaw na maghihiganti ang Divine Cult. Ano ang iniisip nila? Ang tanging pagpipilian nila ay magtungo sa Hilaga, ngunit sa Hilaga ay naroon. Itinuloy ni Hajan ang pangungusap, aniya, ang Righteous Heavenly Alliance. Hindi na iyan ang mahalaga sa kasalukuyan. Samantala, sa malawak na tahanan ng Joxer family, isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa mga pasilyo. Nagkalat ang mga bangkay ng mga miyembrong walang habas na pinaslang ng mga tauhan mula sa Sword Palace, ang bawat katawan ay nakahandusay sa sahig na tila walang awang pinutol ang kanilang buhay. Tumagos ang katahimikan sa paligid, pero ang bakas ng karahasan ay di may kakaila sa bawat sulok. Sa gitna ng mga ito, isang tauhan ng Sword Palace ang nagulat kay Mok Gang-in, ang kanilang Vice Palace Master. Aniya, Vice Palace Master, nilinis na namin ang silid ng Patriarch. Dahan daw ang lumingon si Mok Gang-in, seryoso ang kanyang mukha, at tumugon, sige, susunod ako doon. Sa bawat hakbang, tila lalong tumindi ang presensya ng kanyang kapangyarihan, at sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang isang tahimik ngunit mabigat na aura sa lugar, tanda ng pagkawasak na sinapit ng Joxer family sa kanilang mga kamay. Para kay Hajan,
Ang tunay na isyo ay may isang kung sinong tao na bigla na lang sumulpot at ninakaw ang target niyang Joksa family. Kaya handa siyang harapin ang taong ito at ang Sword Palace na Sumire sa kanyang plano. Sa bawat sandali ay papalapit na ang tagpo ng dalawang malalakas na martial artists. Sa pagbalik si Hajan sa Joksa family, ano kayang mga panganib ang naghihintay sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata.